A day in a life after college. Sa halos 7 taong ko dito sa Maynila, ngayon lang ako nakapunta sa Intramuros. So, nandito po kami sa Intramuros. Sa araw na ito nga, kasama ko ang kapatid ko para kitain ng best friend ko. At kagaya ko lumuwas din siya sa Maynila para dito magtrabaho. So, nasa gitna po tayo. There's so many people, guys. Yeah. Kasi may mga turista. Siyempre, joke lang yung tourism. Tourist talaga yun. Sa totoo lang, mali din talaga yata kami ng punta since madaming tao. Sunday kasi. At mukhang may parada pa. Kaya ayun, habang inihintay yung friend ko, nag-stay muna kami dito sa Figaro. In fairness, medyo syala-syala talaga itong coffee shop na to. Tama na. Ganyan lang. Go lang ako. Okay na yan. Masyado nang Tingin ka dun. Hindi na makasto nga. At yun nga, talagang pinokos niya pa. Tama na tayo. Ito pala yung binili namin dito. Nakalimutan ko na yung tawag pero Spanish latte yung isa, white chocolate mocha yung isa, tapos cake. Tapos ayun nga, dumating na yung main character natin. Siya nga pala si Lisette. Kaibigan ko siya since grade 7. BFF na kami hanggang sa makatigok. Sorry na, babe. Naiyak na si bakla sa pagod. Ikaw ba namang lakarin mo simula sa dulo hanggang sa Figaro sa Intramuros? Di naman kasi namin ina-expect na napakalaki pala talaga ng Intramuros. Pero nahiya talaga ako dyan kasi nung sinilubong namin siya, pagod na pagod talaga siya. Tapos pawisan na siya, yung haggard na si bakla. O, diba? Catherine Bernardo yarn. Catherine, okay, hindi ko lang mo i-react ako kanina eh. Papunta ko dito. Oo nga na. Diba? Ay. Pinaglakad ako din ng pagkalayo. Eh di sorry. Dayak. Kasi, hindi kasi kilala ko na to. Sa lahat sila, open sila as family. Sila po, mas okay yung may communication. Tapos kilala ko ako ng magulang ko. So kapag ako yung dahilan, wala ako. Hindi na friend eh. Tapos sabi ka, sino kasama mo? Ibigay ko. Okay. Mabait. Ganun yun. Pagpasaway na kaibigan, ay kasama mo na naman yan. Pero pag mabait mo kaibigan, sige, oras kayo. Ayun ang maganda kapag pinala ng parents mo yung friend. Mama ko din kasi kilala din. Kayo mo kami din ni mama. Kaibigan pa kayo kaibigan mo natin. Kasi Ano kasi, lagi ka makakasama niya. katalaga. Alam na ko na, pakita ko lang sa Facebook, nag-scrub ako. Yung may crush kami, nag-check-out dati sa school namin, yung high school. Ayun, hindi naman sila pinalimutan ko. Nakakaloka naman to si bakla. Naghalo kayo ng pass. Picture, hindi ko lang pala saan. Dinilip ko lang. At yun na nga, kung ano nung kwento ni bakla, ako ang naging pulutan ng chika ngayong araw. Pero hindi guys, naniniwala ako na hindi pa talaga develop ang frontal lobe ko, kaya kung ano nung pinagagawa ko nung high school ako. Pala ex, MU lang. Hindi kami MU ko lang. Sa akin. Bayog-bayog lang. Pili ko nagustuhan ka niya. Pero, may mas gusto siya. Parang ganun. May ganun eh, yung parang gusto mo yung tao, pero mas gusto. Yan, pwede. Uy, pero totoo yun. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakaranas nun, pero alam ko, marami rin nakaranas ng ganun. Eh, yung tipong gusto ka naman nila, pero may mas gusto sila sa'yo, kaya dun sila. Kaya, di ba? Pag high school talaga, kung ano yung pinag-iisip, Diyos ko. Ay, bubuhay na wala ka.
Ang lapit eh. Punta na sa ulo niya, ayaw talaga. Siya yung kasama ko doon. O siya, tama na. Napapahiya na ako. Marami pa kaming napagkwentuhan dito eh. Marami pang nasirang tao. Marami pang buhay ang nasira sa pagkikwentuhan ng tatlong taong to. Ikaw? Kwento mo pa talaga. Aba, syempre, hindi na ako dapat ang pulutan dito. Ay, sabi na ni Papa niya. Ano sabi ko nun, ayoko na ganyan, huwag na tayo mag-usap. Tapos, ganun mo yung sabi niya, sino to? Sabi niya, ito ba yung girlfriend ni, ni Louie? Nandun siya sa labas, tumakbo, ganyan, nasa sa daw, Uy, legit ganyan yung mga email ng mga sa RIP dati. Sabi, hindi na ako makaka-chat TV. Nagsabi ko, kasi I have stage 4 cancer. Tapos kinabukas na chat, ay sorry sa mga ganyan. Nabuhay ulit yung account. Ay, sorry. Nabuhay pa ako. Nagkano ba siya? Kita niya to, si Louie tumakbo sa labas, sa basaan doon. Tapos yung ng time, ako na nito. Tinawag na ako. Sabi niya, ate, anong gagawin ate? Nabangga ko na. Sisihin eh. Kumaya ako. Nilapitan niya ako na ako. Tawa siya ng kaupo. Ako siya nakagagawa. Nanginginig ako ng kala ko totoo. Ate, ba't ka kasi nag-RP? Maging ako, hindi ko rin talaga makalimutan yung mga RP-RP era na yun. Kapag naaalala ko, natatawa na lang din talaga ako. Kaya talagang kapag bata, dapat siguro huwag mo nang gumamit ng social media. Mga kahiyan lang maiipon mo pagtanda mo. At kung sino man yung Louie na yan, hindi ko na din alam. Good luck sa'yo. Mahaba pa talaga yung naging catch-up namin yung tatlo. And to be honest, ngayon lang din talaga nagkakilala yung dalawang yan. Pero ewan ko ba? Actually, may kwento din si Bebs Lily dyan. Bukod sa aming dalawa ng kapatid ko. Hindi ko na lang sinama kasi baka mamaya i-block na ako nun. Eh di naputol yung mag-iisang dekada namin friendship. Hindi pwedeng mangyari yun. May strike na kami at inaalagang pet. Tama na. After namin doon, lumabas na kami at gumala. Medyo gabi na din pala. Napahaba chika ni Kumare. Pero to be honest, hindi namin marirecommend na pumunta dito ng gabi. Kasi seriously, wala akong makikita. Hindi ka rin makakagala. At hindi nga din namin nagala ang buong Intramuros nito. Ending, dito kami napunta sa Binondo Intramuros Bridge. Ito nga pala yung ilan sa mga picture namin dito. Hi, vlog. Ang dami na nangyari sa atin. Uy, pero seryoso, ang dami nangyari sa amin ngayong araw. Para makarating dyan, talagang sumampas-sampasin na bakla sa mga bakod. Hey! Nakikita mo yung anino nila dun. Nakarating na po sa Ang daming tao kapag Ito naman yung mga kuha ng mga nagpipicture sa Jones Bridge. In fairness, kinakuya ang gaganda. Tapos kumain din kami ng Greenwich, alam ko. Pero yun, mga pagod na din siguro. Yun lang, sa susunod ulit. Bye!